In simple terms, agad-agad, gusto nating ipaalam sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng climate change? Tama po kayo kanina sa sinabi po ninyo, no? Ang climate change po, ang ibig sabihin po niyan ay nagbabago po yung typical na pattern ng weather sa isang lugar over a long period of time. Ito po ay dulot po ng greenhouse gases na para pong kumot na nakabalot po sa ating planeta. Mas makapal yung greenhouse gases, mas mabilis pong nangyayari ang climate change. Kaya po, last year nga, December, ang init pa rin. Correct. Correct. Yan. At syempre, ang QC, nagbuo talaga ng sariling team. Yes po. Carl, bakit nag-decide ang QC na Climate Change and Environmental Sustainability Department, or Ayan. CCSD. Yes po, actually, Quezon City po ang kauna-unahang Good job. lungsod sa buong Pilipinas na bumuo ng dedicated department para matakel ang climate change. No? Siyempre, layunin naman kasi natin dito sa ating lungsod na siguraduhin na magkaroon ng whole government approach pagdating sa pag-harmonize, pag-balance ng mga programang pangkalikasan para mas maging resilient po sa climate change yung ating mga Q-citizens. Banggitin ko na rin po dito na sinasama rin namin syempre yung mga strategies, Syempre. plano para sa Policies. aming policies para sa aming climate change, mitigation, adaptation, at syempre yung aming pagsulong no sa information dissemination bilang kami po ay taga-climate change Importante education para sa mga mamamayan. Speaking of policies and yung mga panuntunan, ano ba yung mga programang ipinapatupad na natin para makatulong din sa paglala, di ba, na masakote ang paglala ng climate change? So sa Quezon City po, pinag-aralan po muna namin mabuti kung ano po ba yung specific na epekto po ng climate change sa mga Q-citizens at sa amin pong city. Kaya po, nakabuo po kami ng mga programa tulad po ng pag-secure po ng renewable energy para po hindi na po kami dependent masyado po sa mga... Paano po natin nagawa yun? Nag-i-install po tayo ng solar panels sa mga feasible city government-owned buildings and facilities. Ang goal po namin, lahat po ng feasible ay ma-installan po ng solar panel para nga po hindi na po kami dependent. At sana ang goal din po ng buong Pilipinas ay i-copy and paste. Yes. Wala namang problema. Pwede po bang Kaya-kaya lahat yun. na natin i-copy and paste po Kaya-kaya ninyo yun. itong programang ito dahil sigurado akong malaki ang maitutulong nito. Ang laki rin na matitipid dito sa atin, ha, Carl? Yes, actually, ine-encourage po namin ang lahat ng mga negosyo na mag-shift na po sa pagiging sustainable. Una sa lahat, lalo na pag naging renewable, dependent na kayo sa renewable energy, makakatipid kayo sa kuryente. Yung mga ganong simpleng bagay na pwede natin gawin, simulan na po natin. Correct. Siyempre, ito na, gusto na yung malaman, di ba? Sabi nyo nga, parang may mga naapektuhan. Yung mga negosyo, kailangan mag-change na. Of course, maraming naapektuhan dito sa climate change. Pwede ba natin kahit paano hapyawan? Hapyawan natin para lang sila magkaroon ng... Kasi minsan ang mga Pilipino, alam niyo naman, ay, hindi naman apektado ito. Bahala ka dyan. Hindi ko naman Akala hindi ko nila. naman nararamdaman. Hindi ko naman nararamdaman. Bahala na kayo. nakikita. Di ba? Yun yung problema nyo. Akala nyo lang, pero hindi. Lahat tayo apektado. Tama po ba? Yes po, lahat po tayo apektado ng climate change, maski po hindi po natin nakikita yung epekto po nito. Ramdam po natin dahil po sobrang init, mas Yun. mahaba po yung tagtuyot. Mas mahaba Yung ang tagtuyot. epekto po nito sa ating agrikultura, Correct. sa ating pong water supply. Pagkain natin. Pagkain Yung po, yes pag-produce. po. Natural Bagyo. disasters. Yan. Yes. Oh, 'di ba? So marami po, apektado po tayo. So dapat po tayong lahat ay nakikialam para makatulong. Makatulong. Yes. May mga in-offer bang workaround ang ating LGU sa mga negosyo na apektado ng climate change? Alam ko meron sila. Meron po. Sa Quezon City po, isusulong na natin yung pagkakaroon ng green jobs. No? Nice. Para maging greener po yung mga trabaho dito sa QC. At the same time, last year, sinimulan na natin yung Quezon City Green Awards. Kung Yes. saan na-showcase natin yung mga ginagawang disaster risk reduction and climate action ng ating bawat sektor. Barangay, youth sector, SK, negosyo. Dahil dito nabibigyan sila ng plataforma, pagkakataon para makagawa pa ng mga impactful initiatives na labis talaga pong makakatulong sa lungsod. Yes. Ito na, Earth Hour na. Meron ba tayong in-include dito sa inyong programa?
Siyempre po, meron po kami mga initiatives for Earth Hour. Sinimulan po namin ito sa pagpatay po ng mga ilaw. Bukas po, magkapatay po ng ilaw sa Quezon Memorial Circle, sa Yes. Quezon City Monument po, yung Okay. mismong pylon, sa facade po ng mga key government offices. At magkakaroon po kami ng partnership with the private sector. Ayan, siguro gamitin ko na rin po yung Pagkakataon pagkakataon to. ko. Ini-invite po namin ang lahat ng ating mga Q-citizens. Well, actually, not only Lahat lahat ng na! Q-citizens, lahat Wala na. tayong- Invited Lahat na. po kayong lahat sa East Food City Malls Open Park bukas Sabado, March 23, no? Pagdating po ng 8:30, madami po kaming hinandang mga activities, eco run, no? Yan. Ceremonial switch off, sustainable merchants, mga unplugged performances na sure pong mag-e-enjoy ang bawat pamilyang Pilipino. Ayan, Yan. lahat kayo. Kita-kits na lang po. Siyempre, hindi lang sa Quezon City ito. Ano? Buong Yung Pilipinas. mga tahanan, maaari rin Yeah. mag-participate in their own way. Ano po? Yes. Pag alam niyo naman yan, kapag Earth Hour, mga kababayan, di ba, isang oras lang, di ba, magpatay tayo, switch off tayo, Correct. magbawas tayo ng konsumo natin, ng kuryente natin at mga Actually, energy natin. isa yun sa pwede nyo maitulong para sa ating environment. Pero bukod po doon, bukod sa Earth Hour na ipinatutupad kada taon na lang, no? Gusto nating malaman ano pa ba ang mga maliliit. Ito ha, kahit maliliit na bagay, pag marami kayong gumagawa, lumalaki yun eh. Para makatulong na matulungan natin ang environment natin. Carl. Sa akin siguro, yung paggamit natin ng mga single-use plastic, yung mga disposable fork, disposable Yes. spoon, iwasan na po natin yan kasi sobrang laki po ng contribution nito sa ating basura. Kaya Yes. tapusin na natin yung ganyan. Hindi talaga natutunaw yun. Correct. How about you, ma'am? Ayan po, at kahit hindi po Earth Hour, ugaliin po natin maging masinop at matipid po sa paggamit ng kuryente, pati na rin po ng other resources tulad po ng tubig. Yan. At balik natin, yung trash to cash back. Meron din kayo. Di ba, Carl? Kumusta na ngayon? Ang trash to cash back po natin, ito po yung pag-incentivize natin no, sa mga pagre-recycle ng ating mga Q-citizens. Ginawa po natin to para at least yung 50% ng ating mga basura ma-divert at hindi na tayo gumamit ng mga landfills. Yeah. So, tuloy-tuloy po ang ating programang trash to cash back. Oh, imbis na landfill, magandang magamit na lang yung land na yun sa mas maayos na pakinabang sa tao or sa environment. Yes. Wait lang, may katanungan natin kababayan. Bago tayo mag-move on sa next question natin. Pwede ba kayong mag-accept ng mga volunteer, yung mga gustong maging Yes, member tama. ng inyong organisasyon, ng inyong department? Yes po, nagko-conduct naman po kami ng mga activities kung saan yung mga citizens po, whether you're a Q citizen or not, pwede po kayong makilaho kagaya po ng mga tree planting activities po namin. Kami po ay nag-accept naman po ng mga volunteers and lahat po ng may pagmamahal po sa kalikasan. Ay Welcome to na join. welcome. Walang age na... Ilang kayong membro ngayon sa department? Mga 60 plus po. Marami-rami na rin. Power in numbers. Yan. Power in numbers. Ayun, nabanggit ko kanina yung kanilang mga project. Meron silang trash to cash back, nasabi na nila Kuha sa yon. tingi. Yung kuha sa tingi, anong ibig sabihin ng kuha sa tingi? At meron din po silang kilos QC, pero parang kilos, parang for action. At tarp cycle. Wow, ang dami na pala kayong ginagawa, na. Kuha sa tingi. Ano yung kuha sa tingi? Oo. Yung Ganda kuha nun. sa tingi po, bali nag-establish po kami ng mga refill hubs sa mga tindahan po, sari-sari store. So yung mga Shampoo. Actually mga body wash po, liquid detergent. correct. Imbis po nabilhin po siya ng nakasachet, pwede po kung meron po kayo maliit na bote, refillan lang po. I-refill na lang. Mas mura po Galing. siya. Opo. Ang galing yan. Ang galing. Okay, yung ating kilos QC. Sa Kilos QC naman po, alam naman natin na textile is the new plastic. no? Yes. Kaya naman po, inilunsad po ng pamahalaan natin na parang style niya po ay ukay-ukay. Yeah. Yung mga magagamit pang damit na pwede pa talagang pakinabangan, pwede pa yon. Ayan. At yung nakolekta natin no, mula dito ay ginamit po natin sa ating Learning Recovery Fund. Wow! So, umiikot lang Yes din po. yung inyong nakukuha tungkol sa project na to. At syempre, yun nga, bilang sinabi niya, yung parang ukay-ukay, inuulit lang.
inormalize po natin ang pag-uulit natin ng ating mga damit. Okay? Kasi yun yung ano no? Yung isa sa mga damit, ay, kailangan ko ng bago, bibili ako. Hindi nga po, okay lang po mag-ulit, basta malinis. Totoo. At hindi nakakamoy. Ayan, okay naman, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong inspirasyon at Oo. impormasyong Ang ibinibigay. dami namin natutunan. At ang patuloy na pag-educate sa ating mga kababayan. Correct, Maraming correct. salamat. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!